Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Jesucristo. Tayo tutungo ngayon sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Lucas. Ito ay ang tungkol sa pagtawag ni Jesus sa unang apat na alagad. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsisiksikan ang napakaraming tao sa paligid sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangkan sa baybayin. Nililisan na mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa una sa mga ito at na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot ka, ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kami napagod, ngunit wala kami nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pa at halos lumubog ang mga ito. Nang makita yun ni Simon, Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ang isang makasalanan." Nang kilala siya sa kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang nahuli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag ka matakot, mula ngayon mga tao na sa halip na mga isda ang iyong hulihin." Nang maitabi na nila ang bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat, sumunod kay Jesus. Ang salita ng Diyos. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsisiksikan ng napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig na salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Pansin ko dito, habang nagtuturo si Jesus ng salita ng Diyos o tungkol sa kaharian ng langit, may 10% siyang natatanaw sa kanyang kapaligiran. Nakapokus siya nga sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Pero ang 10% ay nakatutok sa kanyang anong nangyayari sa kapaligiran. Minsan tayo dapat naman ay mag-focus din sa ating mga ginagawa. O, tutok nga tayo. Pero kinakailangan may 10% tayong inilalaan sa ating kapaligiran. Dahil ang 10% na yan, ay hindi natin alam kung ano ang mangyayari o ano ang dapat nating gawin sa susunod na ating hakbang. Halimbawa, focus ka sa iyong trabaho, focus ka sa iyong mga misyon, at focus ka sa lahat ng iyong mga ginagawa sa iyong buhay. Pero may 10% tayong dapat alalahanin. Yan ay kung ano ang gusto ng Panginoon ng ating gagawin. Hindi natin inaasahan kung anong mangyayari sa atin, sa ating mga ginagawa. Focus nga tayo, pero meron tayong inaalala sa ating mga ginagawa. Ang lesson dito, dapat lagi tayong nakapokus sa ating mga ginagawa at sa ating kapaligiran. Tignan natin kung ano ang mga dapat nating gagawin. Kaya ang mga ina, halimbawa nagluluto yan, nakapokus siya sa kanyang pinaglulutuan. Pero ang kanyang isang isipan
ay nakatingin doon sa bata. Baka sakali ito'y mahulog, madisgrasya o lumabas. Na siyempre, yun ang sinasabi na 10% na kuwan sa bawat nating ginagawa ay nakalaan din sa iba ang 10% na yan. Dahil ang 10%, ito ay para sa Diyos. Pinapakita kung ano ang dapat nating susunod na gagawin para ang ating alalahanin ay nakatuon din sa Panginoon. Kaya kung nagustuhan mo ang video ito, maaari kang mag-like at mag-comment. I-share mo din naman sa iba at gawin nating viral ang social media.